sa anak ni General Bato na nag-aaral pa yung anak niya sa PNPA? Yes or no? No, sir. Okay, mga ka-people, magandang araw. Ito po ang inyong lingkod, Mr. Bohol. At siyempre, welcome tayo dito sa ating programa, Banti Pinoy. Dito sa ating YouTube channel, Mr. Bohol, at sa ating Facebook. Paki-follow na lang at i-share din ating video. Ngayon, mga ka-people, mayroon na naman tayong isang video na ating bigyan ng komento, bigyan ng pangalawang buhay, bigyan ng reaksyon. Pero bago po ang lahat, siyempre bumabati at batiin muna natin ang ating mga kaibigang Banatiros. Banat Bay and Coach Ole, Boss Dada and Master Zodia. Lahat po yan ang ating mga kilalang kaibigan dito sa social media kasi napakagaling at matinding bumanat yan. Yan po ay walang bias. Kung sino talaga ang mali, yun po ang kinokorek. Kung sino po ang tama, yan po ay pinupuri at pinalakpakan ng marami. So, ang ating pag-usapang video ngayon tungkol naman ito sa isang kongresista o congressman na napakadaldal na masyado ngayon. Parang pelikula na ang kanyang ginawa porque dating action star ba ito o drama, basta isang aktor ito, mga ka-people. Kaya minsan talaga ay magamit o masingit yung pagka-artista nila. Grabe. Ginagamit yung kanilang kapangyarihan na kahit ano-ano lang ang itanong hanggang papunta na doon sa personal ng kanilang investigahan na hindi naman dapat itong itatanong dahil po kung mayroong isang retired general nagsabi na ang sa ngayon ng pinag-usapan ay ang war on drugs lang at saka yung EGK, dapat hindi na itanong yung doon sa personal kasi kahit sino naman napakapangit din pakinggan at yan po ay investigasyon lang sa Kongreso, ayan po ay hindi korte, hindi yan husgado. Alam naman po natin dyan na hindi sila pwedeng maghatol dyan sa Kongreso. Sila po ay maggawa lang ng report, committee report at i-endoso kung dapat ba ang kanilang investigahan ay dapat bang makasuhan o ito ba ay malayang hindi makasuhan. Kaya sana mga congressman naman, kung diyan tayo sa pwesto, huwag naman natin masyadong gamitin yung ating kapangyarihan kasi pagdating ng panahon na kayo na naman ang wala sa kapangyarihan, sigurado maghiganti talaga kahit sino naman. O kung sila naman makaupo diyan sa kagaya sa inyong ginawa dyan ngayon na tuwadkom, sila naman sunod, baka may isang balintong kaya mahirap. Kaya sana tamang tanong lang at pantay-pantay ang ating gagawin para kahit sila man ay akusado o hindi pa, pero pareho lang tayong tao, masaktan.
may puso at damdamin, siyempre ay yan. Kaya itong video ngayon, ito ay kuha natin ito sa isang retired general ito ay nagserbisyo din sa PMA doon sa kampo. Ayan, ito ngayon ay isang retire na. Ito ay nagbablog din. Yung ating iniduluri na retired general na napakasimpleng tao at mabait din ito. Walang iba tinutukoy natin dyan. Itong si retired general Macanas. Pakinggan natin ang kanyang vlog noong tungkol nitong kay Ronald Bato de la Rosa na anak ay parang inakusahan ito ni Dan Fernandez na nung nag-aaral pa noon sa PMA, PNPA pala ang nag-aaral itong anak ni Bato sa PNPA, ay mayroon daw isang opisyal na itinilaga itong si Bato kasi yung kasalukuyang chief PNP si Bato noon, kaya pwede siya makapagdestino ng tao. Ito ang sabi ni congressman na nag-imbestiga at gusto niyang palalabasin na itong si anak ni Bato ay mahina, kaya nilagyan ng isang opisyal na naka-assign doon sa PNPA. At hindi niya alam na 3 pala itong kurso na natapos itong anak ni Bato. Napakatindi pala ito, ang anak ni Bato de la Rosa, kung malaman natin. Ngayon na bulgar na tuloy na isa pala itong airborne ranger. At saka grabe, mamaya pakinggan natin sinabi nito ni Macanas, yung retired general, kung ano yung kanyang reaksyon sa mga sinasabi ni Congressman Dan Fernandez. Respect from you who run the government without even a drug test. Nako, ang bibigat nito ng relationship because ikaw ang pinagbantay sa anak ni General Bato na nag-aaral pa yung anak niya sa PNPA. Yes or no? No, sir. Pag-usapan natin ngayon ang abot langit na galit ni Congressman, ni Senator Bato kay Congressman Dan Fernandez. Ito, may post sa Instagram si Senator Bato. Wag mong idamay ang anak ko, sabi niya kay Congressman Dan Fernandez. So, basahin ko muna itong post ni Senator Bato, then pakinggan natin anong dahilan na nagalit itong si Senator Bato kay Dan Fernandez at bakit nadamay ang anak. Okay, basahin ko. Ito yung post sa Instagram. Congressman Fernandez, huwag mong idamay ang anak ko. Yun. Yung anak niya, yung graduate sa PNPA. If your son needs a babysitter, mine doesn't need one. For your information, my son entered PNPA against our will. He is a Scout Ranger, airborne, and now a Special Forces student. Please do not demean his professionalism. Then, dagdag pa ng senador, politicians who didn't even experience a single day in PMA or PNPA or any training center have no business demeaning our profession of arms. We demand respect from you who run the government without even a drug test. Nako, ang bibigat nitong mga katagang ito. So, pakinggan natin sa Quadcom hearing, mayroong isang police officer na resource person. Nako, dito nagalit si Senator Bato. Pakinggan natin yung pagtatanong. Kaunting tanong lang ito. Na nadamay ang anak ni Senator Bato. 2016 to 2018, sir, is my chief PNP that time, sir. No, I mean your personal relationship with him. Wala po, sir. Wala po kaming
personal. Hindi po ako na-assign ng Davao. Hindi Sa po anak ako, niya, nasa ka? Anak. During my tenure. Yes or no? Yes, sir. Sa Yes. PNPA, sir. That is your relationship. Mhm. Nasa ka sa anak. I'm asking you, ano relationship mo eh? Sabi mo, wala kang relationship. Because ikaw ang pinagbantay sa anak ni General Bato na nag-aaral pa yung anak niya sa PNPA. Yes or no? No, sir. Prior to my assignment there, sir, doon na po ako na-assign. Saka pa lang po pumasok yung Sa anak niya? Opo, sir. Opo. How many years ka na-assign sa anak niya? I was assigned PNPA, sir, for 2 years po, sir. Okay. Opo. Sige, thank you so much. Ito, ha? Ayun. Pinagbintangan ni Congressman Fernandez yung police officer na yon na tigbantay sa anak ni Senator Bato dahil na-assign yung official na yon ng 2 years. So, binantayan, tig-alaga. Okay, so ako, I can comment on this dahil na-assign ako sa Philippine Military Academy. Alam ko ang kalakaran ng training dyan. I don't know kung saan. Ayan, assign talaga pala itong si Macanas, retired General Macanas sa PMA, kaya alam niya lahat ang kalakaran dyan kung ano ba talaga ang ginagawa ng mga trainee dyan na anak ng mga opisyal ng gobyerno ng sundalo rin. Kaya matindi ito. Kinuha, how come na nakakonclude si Congressman Dan Fernandez na ang anak ni Senator Bato para bang mahina ba kasi may tigbantay, parang tig-alalay, parang ganun. That's the meaning. Ang sistema dyan okay, ang style sa PNPA, the same style sa PMA. Okay? Kasi ang mga trainers sa PNPA galing sa PMA. So, pareha sila. Sa PMA, nung nandun ako, nabantayan ko, kung ang isang kadete malaman na anak siya ng opisyal, lalo na kung general, nako, lalong pag-iinitan. Hindi ka pwede dyan na malaki ka, kadete ka, tapos anak ka ng general o kahit colonel lang, nako. Karamihan doon, yung mga anak ng mga opisyal, marami ang hindi nakakatapos. Kasi I don't know kung ano yung prevailing culture ba sa mga kadete na para bang ang isipan pinagmamalaki man tatay mo, lalong talagang may kahihinatnan yung anak ng opisyal. Mas mabuti pa yung ordinaryo lang ng anak ng farmer, anak ng labandera, wala, hindi masyadong normal life lang sila. Kailan yung mga anak ng mga opisyal, general, ang hirap ng buhay nila doon. Hindi ako naniniwala sa PMA ito kasi hindi rin ako na-assign sa, hindi ko alam ang sistema sa PNP. Kaya lang, ulitin ko, ang mga nag-manage sa PNP nung bagong simula ito are from the PMA. Sa PMA, walang ano yan, walang pabor-pabor sa training. Kasi PMA is preparing you to become an officer, to lead men in combat. Tapos, parang i-babysit ka, parang bigyan ka ng pabor. No way. Walang ganyan sa PMA. Hindi ko yan nakita. Kaya nga yung youngest naming anak, na-assign ako doon na 2006 to 2009. Naku, yung bunso namin, sabi niya, babae pa naman. Daddy, Mami, gusto kong maging kadete sa PMA. Alam mo, hindi kami pumayag kasi ako ang camp commander doon, group commander ako, service support group.
papasok yung anak ko. Nako, baka mamaya pag initan yung anak namin, hindi makatapos. Hindi namin pinayagan. Ganun po ang sistema dyan. Walang palakasan. Kaya no wonder na galit na galit. Ayan, Congressman Dan Fernandez, alam mo na ang kalakaran ng mga palisiya doon sa loob ng academy. Kaya nabigyan ka tuloy ng lesson o leksyon ito ni retired General Macanas. Ngayon, nalaman mo na dapat huwag ka na masyadong madaming satsat o sausaw mo isali yung iba. Pag isali yung personal sa mga investigasyon dyan sa war on drugs, hanggang dyan lang tayo sa war on drugs. Itong si Senator Bato na para bang akusasyon na pinabantayan ni Senator Bato yung anak niya sa isang police officer, yung tinawag sa Quadcom hearing. Bakit idamay pang ano? Bakit idamay pang mga anak? Ano bang inimbisa, di ba? Supposed to be AJK, Dragon War. Anong kinalaman yung anak ni ano? So, makikita mo, dito mo makita parang personal na personal vendetta. Talagang gusto nilang sirain. Ito, ang image ni Senator Bato, na damay tuloy pati ang anak. Kawawa naman yung anak. Kaya, sabi nga dito is politicians. Ano bang background ni Congressman Dan Fernandez? Di ba ito yung artista? Okay lang sana kung ang nagtatanong kagaya ni na Congressman Akop. Pwede yun dahil PMA here. Mas senior pa kay Senator Bato. Pwede yun nga mag-akusa ng ganun. O kaya si Congressman Busita dahil dating police officer. Sino pa ba yung Congressman Rehencia? Kung yung mga ganun, yung may background sa military or police, may credibility pa nga mag-akusa ng ganun na binibisit o inalagaan ang anak. Kaya, naiintindihan ko si Senator Bato na politicians who didn't even experience a single day in PMA or PNP in any training center have no business of demeaning our profession of arms. So, below the belt na ito na ano. Kaya, sana mga politiko natin, huwag nyo nang idamay ang mga anak ng mga ano. Si Senator Bato, siraan nyo nang siraan. Huwag nyo namang idamay. Kaya gusto kasi ngayon itong kasalukuyang administrasyon o Quadcom na nag-imbestiga na lahat ng mga kalapit ni former President Duterte ay sirain lahat katulad na ni Bato, Bongo, Roque, sino pa ba yung iba dyan? Ayun ang tinitira lang ngayon siya kasi BP Sara. Kaya yan tuloy, sana itong si Bato at si Fernandez magkita doon sa Senado at para magkaalaman na kung ano ang tamang tanong at anong tamang sagot. Ayan. Yan, magandang buhay ulit mga ka-people. Maraming salamat po. Share this video and subscribe this channel.